We are on our fourth day. Trip. And it's 8:08. Tapos ang hangin tsaka ang lamig. Buti na lang nagdala kami ng jacket. Okay, tawid na. Yeah, we're just waiting. Nakausap na namin yung tour guide namin. Tapos, parang hindi yata kami bet ng tour guide na. Pinapauwi na kami. Sabi niya, ay, hindi ka dito. Ay, Pinoy pala. Hindi ka dito, hindi kayo balik. Hindi na kami tutuloy. Uuwi na lang kami. Tapos umiyak siya. Umiyak ako. Sabi niya yung iyak. Sabi niya gano'n. Gag, hindi pala pantay yung blush. We're just waiting. Ano oras na? 8:41, 8:45 yung booking namin. Pero 9 tayo alas eh. 8 sabi, 9? Departure time 9 daw. Butot na naman. Sabay na kami ng bus. It's a good thing na nakapag-book kami ng tour kasi kahit maganda yung transport dito, nakakalito pa din. Naliligaw kami. Sa airport pa lang. Isang oras. Isang oras sa airport. Airport pa lang, ubos na ang oras namin. Good. Tapos ito pala, ano to, Pinoy tour kasi lahat Pinoy. Lahat Pinoy yung nakapunta. According to the weather forecast, probably. Ay, lamig. Narong move ako. Dapat nagpantalon pala ako. Ay, lamig. Malapit naman din tayo sa dagat. Kaya, extra lamig yung hangin. Malamig na nga, mahangin pa. Double hangin. Kaya, ito-turn na din na lang muna namin kayo. Hindi na muna kami na magtotok ha. Mamaya na. Kasi, sobrang lamig. Sige na, tour muna, tour. So, kaya siya tinawag na yung mga Huwag ka magkakatapat sa dagat. Sobrang windy! This is the cute princess. kaya daw Cute princess. dahil sa hairstyle daw. Hairstyle daw. Cute princess yung formation lang. Sobrang windy. Ganda! Grabe! Pabalik na kami sa tour bus. Sobrang saya.
Ang fun, ang fascinating ng rock formation. As paulit-ulit ko sinasabi, hindi ko na-expect na mag-enjoy ako sa another tourist spot. And nakatulong din yung maulan na panahon, sobrang konti ng tao. Ang bilis lang nung pila sa Queen's Head, kaya nakapagpa-picture kami. Ganda. Mukha nga siyang Queen's Head. Kung malikot yung imagination mo, makikita mo nga. Ang ganda. Ang fascinating. Baga, kung nature talaga ang gumawa nito. Wow, what a nature can do. Ganda. Liwanag. Yung ano pala, yung tawag sa kanya niya, Yin Yang Z. Yin Yang Z. Ang tawag pala sa kanya, Yin Yang Z. Yung Yin Yang pala, directly translated into two opposite things. Ang example, male and female, negative, positive, black and white, good and bad. So kaya siya tinawag na Yin Yang Z kasi dalawang color yung pinapakita ng dagat. Parang medyo golden color at saka yung blue. Tapos yung golden color, ang nagbibigay nun, yung pyrite stones, ay yung pyrite stones dun sa coastline. Yung tour guide namin, ini-stress out niya na take your time. Take your time to take the flight sa stairs kasi there's only one way to get through this Jufen Old Street kundi yung puro stairs. And isa daw sa mga old Japanese companies na nag-put up nito. They were never open up to the public. Pero sobrang nakaka-curious ano kaya laman nito. Gusto ko pa naman yung gano'n, yung mga liminal spaces. Yung mga abandoned buildings. And this is a movie theater. Up there. Oh, yes. The finish. The finish is Amen Tower. Amen Tower. Medyo claustrophobic. Wow! Dito ba tayo? Baka maligo tayo kay Karen. Kung may maganda tayo. Dito na pala kami ngayon sa Jufen Old Street. Yung Old Street pala, may definition. Akala namin nung una, basta lumang street lang. So para pala maklasify sa Old Street ang isang lugar, kailangan may industry na nakikere sa lugar na yun. In this particular case, yung Jufen Old Street, yung industry na nakikere sa kanya, yung gold mining.
Tapos yung sa Taipei naman yung Biwa Old Street. Di nga lang namin napuntahan. Mostly ang nag-carry na industry doon is yung port, yung trading port siya. Good thing to know. Bago lumamig. Ay. Ang sarap. Ay. Parang umuokay siya, tumatagal. Nawawala naman. Yung nasa ilalim na ako may kanila, nawawala pa rin. Init lang. Ang sarap, no? Ang sarap nitong xiaolongbao nila. It's good, no? That's good. 你好，我们几位？How many people？来 second floor, okay? Second floor. Okay. Thank you. Second floor. Yung Eurofan nila, okay siya habang kinakain. Pero sa unang lasa, na-disappoint kami noon. So, ganito na naman, soy-based na naman, matamis na naman, natoyo. Pero nung nagtatagal, siguro meron silang nilagay na pang-neutralize din sa soy-based na sauce to make it more umami but lesser of that soy-based na lasa habang tumatagal. So, sinusoak niya yung rice. So, yung lasa is milder sa mga nakain namin itong mga nakaraang trip natin. And yung xiaolongbao, it's really good. Really good. Yung soup, it's light and meaty yung lasa ng meat. Yung wrapper, it's good texture. That's good. Let's go on a trip again. Yung Jiufen pala, ang ibig sabihin nun, yung origin story ng pangalan ng town. Kasi dati, di ba mountain siya, tapos hindi pa naman develop yung mga roads. Ngayon, yung mga nakatira dito, kailangan nilang bumaba ng bundok para bumili ng grocery. Pagpunta nila dun sa grocery store, ang sasabihin nila, ang kailangan nila, I need 9 set of soap, kunwari. Or I need 9 set of whatever. Alam nyo ba kung ibig sabihin ng 9 set of whatever? It's Jiufen. Tapos, nung after ng war between China and Japan,
Di nanalo ang Japan. China was forced to seize Taiwan into Imperial Japan. So nagpunta na dito ang government, tapos they saw this place, na-discover nila may gold pala. Kaya for the next 50 years after mag-settle dito ng mga Hapon, nagkaroon ng nag-set up sila ng mga gold refinery, which made people very rich. Pero 50 years lang after 50 years of mining, naubos din eventually ang gold. And para sa mga Taiwanese, halos recently lang din nila na-discover tong area na to. Kasi noong 90s talaga, para daw talaga haunted house, abandoned na yung town kasi wala nang napapala. Pero for the past 10 to 20 years yan, kino-commercialize na ulit siya, dine-develop. Kaya ngayon, tourist spot na siya. Isa din pala sa mga naging consequences ng pag-i-stay dito ng mga Japanese. Very Japanese yung development. Yun lang. Okay. Yun lang. Try kami ng taro ball. 90 pesos. Kinakain kaya lahat to? Hindi na ito binabalatan, no? Hindi naman siya upang. Ay, bet. Hindi matamis. Sarap. Ngayon ako nag-enjoy sa gabi. Ang sarap ah. Tikman mo. Parang hopya. Tinry lang namin isa, 45 Taiwanese dollar. Light lang yung sweetness, no? Ang sarap nga. Tapos lalong sumasarap, no? Ang soft lang din ng texture. Sarap. Ang sarap ng timpla ng sweetness. It's like perfect for dessert. Thank you. Thank you. A spoon. Spoon. はい、谢谢。And then we can sit in next door. 行くよ。 Ah, I was just going, like, I didn't eat dirt as a child, bro. Like, God forbid. Ito yung sikat na taro ball, Grandma's taro ball dito sa Jupen. Lagyan ko muna yung sabaw. Ano? Hindi ko pero sobrang pamilyar. Parang Pinoy na lasa. Halo-halo. Oo, alam mo yung nilalagay sa halo-halo na ganito yung flavor. Masarap. Hindi ko ma-explain. Bobo ko, ikaw na lang. Yung taro balls nila, iba-iba ang kulay. And iba-iba din yung lasa. Hindi siya food coloring. Lahat sila iba-iba ang lasa. Iba-iba ang gabi. Klase ng gabi. Then, meron kasing option na hot and cold to. Dalawa kaming nag-cold. Sana isa sa amin, nag-hot para natikman namin. Pero yung lasa niya, very similar sa halo-halo natin sa Pinas. And then yung texture ng yam, texture ng taro balls, similar naman sa rice cake ng Korean tteokbokki. So it's very satisfying to chew on. Dito sa Jufen, there's only one way in and one way out. Yun yung mga stairs. So, very clear yung tourist guide namin kanina, si Carol, na hindi ka maliligaw hanggat yun lang ang sinusundan mo yung stairs. Dahil kapag na-miss out mo yung mga stairs na yun, 3 kilometers lang naman ang ita-travel mo kapag hindi mo yun tinahak. Tinahak! Yung sinundan. Wait, hold on. Okay.
Some steps mo things. Oh, actually. Wala, O, dahan-dahan. 我们前的参观都是南洋国文。 Doon nakakatakot love yung mga bata. Halika na. Lo. O, dahan-dahan. Dito na kami, papunta na kami ngayon sa Shifen Waterfall. About 10 to 15 minute walk from parking lot ng tourist bus. Andito tayo sa Shifen Waterfall, ang pinaguriang Niagara Falls ng Taiwan. Alam niyo ba kung bakit tinawag na Shifen Waterfall to? Kasi nung may nakatira pa dito ang indigenous tribe, naniniwala sila na itong malaking bundok na to is a god. Kasi ito yung ulo niya. Kaso, nagkaroon siya ng sakit, kaya nag-fall siya into deep slumber. Ito yung ilong niya. Tapos sabi ng mga indigenous tribe, ay, sino yung Shifen? Ha? Pag-uwi natin tayo muna sa bahay. Para, oo naman, oo. Para natataitan. Hindi naman. Makapag-iwan ng ibang gamit. Yung tour guide namin may edad na. Tapos parang, pag nawawala siya sa paninam, saan na si Carol? Umami ka. Ma, ang maming iiwan. Ma. May ganun pa man din siyang vibe, no? Maming. Mami. Na kami sa last stop, Shifen Old Street. Bakit nga ba tinawag na Shifen Old Street? Kaya siya tinawag na Shifen. It's because from literal meaning from Mandarin na 10 portions. Dahil nung araw, ang mga original settlers dito sa Shifen ay 10 families. So yung 10 families na yon, they ask for 10 portions of supplies, of groceries. Same ng history sa Jufen, which is 9 portions ang Jufen, and ang mga original settlers din doon is 9 families. Katulad nung sa Jufen, kaya siya tinawag na Old Street, mayroon siyang industry, di ba, na gold mining. Dito naman, ang main industry dito sa Shifen is yung coal mining business. So yan, nagtayo sila ng isang malaking company. And then, yun. Isa pa palang parang isa sa mga definition nila sa Shifen is because yung coal mining industry nila before dito, they made it so good na dinefine nila as 100% excellent. So, isa sa mga definition ng Shifen is 100% perfect, mga ganun. Hindi ako marunong mag-drawing. Ano mo bang ikaw to lang?
不要苦菜嘛，这样就可以了，这样就可以了。不要苦菜嘛。 Ay, ang saya. Alam niyo ba kung saan nagsimula yung culture ng release ng Sky Lantern? Nung 3 to 400 years ago, syempre wala pa mga cellphone. And mahirap din siya daanan ng mga postmaster din. Mahirap pagpadala din ng sulat kasi nasa taas ng bundok and hindi pa develop yung roads. So yung ginagamit na means of communication ng mga Taiwanese that time is by releasing Sky Lanterns na nag-persist yung culture, yung tradition hanggang ngayong araw na to. Ngayon hindi na for communication, for wish na lang. Pwede pa sa likod eh. Salim. Ilisulat natin yung mga favorite things natin sa likod. Mga yabo, ano pa. Sige. Ikoys, chicken. Sige. Yabo. Sulat namin yung mga favorite stuff namin. Hindi namin pinagsasawaan. Ano pa? Kaya nilalagay namin yun naman. Ito yung favorite namin, dalawang bagay sa buong mundo. Kaya nilalagay naman namin yung pangarap namin makamit sa buhay namin. Hindi kotse, hindi mansion. Kundi, Toto toilet. In Jesus' name. Amen. Family. For pangan. Claro.
One, two. Okay. Thank you. Watch it. Eh, pag napunta kayo dito talaga sa Taiwan, huwag niyo kakalimutan dito sa Shiten. At bumili Sobrang worth it. bumili kayo ng lanterns. Kasi tinan mo naman ang supportive ng mga nagbebenta ng lanterns. Tsaka complete experience siya. Hindi siya yung bibigyan ka lang ng lanterns, baala ka na sa buhay mo. Ganda. May mag-a-assist sa'yo, bibidyohan ka, pipicturan ka. Ang ganda ng mga kuha talaga. Kita na lang namin dito, ang gaganda ng mga kuha sa amin. Parang ang po-professional nila. Tapos parang sanay sila sa Pinoy dahil nagtatagalog na sila pati sa mga posing. Halos lahat Pinay. Galing mag-Tagalog po. Hindi kayo magsisisi. We're very blessed. And then, thank you sa pag-book. Tsaka ano, dito kayo bumili. Sobrang galing nung nag-ano dito. Sobrang galing na nagpipicture, tsaka ang cute. Ang galing lang. Nagbigay nga kami ng tip kasi irreplaceable yung memory na na-capture niya. Hindi na yun mauulit. And na-capture niya perfectly. Galing. Tsaka lahat talaga ng shots na gusto mong makuha na hindi mo alam na gusto mo yun, nakuha niya. Ang galing talaga. Pati video, pictures, lahat. Ang galing. Tinan mo ang so supportive nila. Amazing. 그 위에다 나갈 때 그냥 여기로